Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo dyan? No? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo, mga kaisipan, mga sensation, mga kung ano-anong pakiramdam? Kamusta na? Kamusta na yung mga ganyan nyo, no? So, ang vlog natin ngayon is about naman sa akin, no? Kasi marami nagtatanong paano ko raw nalampasan yung ganun na pangit na pag-iisip, no? Yung mga pangit na thoughts na lumalabas, no? Mga kaisipan, mga kung ano-anong mga lumalabas sa utak, no? Na tinatakot yung sarili ko, no? Paano ko ba nalampasan yun? So yun, simplihan lang natin dito sa vlog na to, no? Intro. So yun na nga no, mga pre, no? Paano ko ba nalampasan yun? Yung mga ganong kaisipan, no? Yung mga gulo ng isip, no? Na dati na, diba, kung mababalikan yung mga vlog ko, mga una-una pa, 2 years ago, na kung paano ako mag-isip, no? Kung paano yung takbo ng utak ko kapag once na lumalabas yung response ko, no? Yung fight, flight, freeze ko, no? Kung ano yung ginagawa niya sa akin, no? So, yun nga, sasabi ko sa inyo na wala, tutulala na lang ako. Tapos, di ko alam kung ano, minsan ginaganyan ko na yung ulo ko, no? Ba't ganito ko mag-isip, yung mga ganyan ba, no? Kasi, dati, dahil nga, hindi pa natin naunawaan, no? Hindi ko pa alam kung anong nangyari talaga sa akin. Na bakit may lumalabas na ganito, bakit ganito, ganyan, di ba? So, yun nga, doon na nagsimula yung pag-research ko, tapos sasabayan pa siya ng mga physical symptoms ko, no? Kahirap yun, kapatid. Pero paano ko ba nalampasan yun, no? Dahil nga sa mga natututunan ko na, no, mga nalaman ko na about sa anxiety, no, na ay, kailangan lang pala hayaan siya, no. Yun nga, sabi ko sa inyo na marami nagtatanong din na, hayaan lang pala yun, di ba? Pero bakit ganun? Nag-ano siya, tuloy-tuloy lang kahit di ko gawin, kahit hindi ko isipin ng lumalabas, no, may mga pangit na may mangyayaring masama, pag gumawa ka ng kutsilyo, kung ano-ano naiisip mo, di ba? May mga ganyan eh, no? Or paghawak mo yung baso na may tubig, mabibitawan mo, yung mga ganung pag-iisip ba? Pero hindi. Kasi isip lang siya, no? May mga lalabas talaga na ganun. Pag nasa state tayo ng fight, flight, freeze, yung utak natin is mabilis siyang gumawa ng something, no? Na posibleng, baka maganito, baka ganyan mangyari. Na sinusundan natin ng paniniwala, no? Kasi nga, wala eh. Sa paulit-ulit na lumalabas yan, halos dahil dun sa rumination, no? Paulit-ulit na lumalabas is pinipilit ka niya maniwala. Gagawin mo naman, maniniwala ka na. Di ba? Yun ang nangyari sa'yo kapatid. Sabi ko nga sa inyo is kaisipan lang siya, no? Thoughts lang naman yun. Wala namang kayang gawin yan eh. Oh, lalabas siya, tumakbo ka, okay lang yan, no? Kasi as long na binibigyan mo siya ng pansin, yan lalo siya nagpapapansin. Ganun yan eh. Baga binibigyan mo siya ng space sa katawan mo, ay sa isip mo, no? Binibigyan mo siya ng puwang para takutin ka, no? Kasi nangyari kapatid, no? Sa paulit-ulit na paniniwala mo na ganyan talaga ang mangyayari, totoo talaga to, na meron talagang masamang mangyayari, yung ganito, ganyan, di ba? Wala. As long na naniniwala ka dun is, lalo kang tatakutin, lalong may lalabas, lalong tatagal yung ganung pakiramdam mo. So, ang ginawa ko dun is, dahil nga wala siyang silbi, alam ko wala siyang silbi, thought lang naman yun, wala akong ginagawa. Hayaan ko, kung lumipas ka dyan, lumaan ka, as long na wala ka namang ginagawa sa katawan mo, wala ka namang pagkilos na ginagawa, isip lang yan. Problema lang kasi, dati, hinuhuli ko yun. Kumbaga, pagkakuha ko nung kaisipan na yun, i-entertain ko yun. Yung ganong iisip na, ay, paano kung may cancer na ako? Paano kung yung dibdib ko, kaya hirapan ako huminga, meron akong lung cancer. Ganun ba? Meron akong spot sa baga. Hala, baka totoo nga, di ba? Tapos maglalaro na yung isip mo na, oo nga, kasi araw-araw itong, di ba? Ganun ang ano eh, ganun ang ginagawa natin eh. Na tayo mismo ang gumagawa ng kinakatakutan natin, no? So, nung naunawaan ko na, ay, hindi ganun eh. Kasi sabi ng doktor, okay eh. Wala naman daw problema sa lungs ko eh. Ba't ako matatakot? So, doon na, di ba, nag 1-0 na, okay na. Clear na yon yung pag-iisip ko na yon. So, hindi na ako natatakot na, ay, baka meron pang
muscle pain, yun. Doon na lumalabas yung ano ko, yung pagre-research, no? Hanap sa Google, tapos nanonood ako ng mga may sakit sa baga. Yung iba nga binubuksan pa yung dito kung paano yung sistema ng puso, kung paano mag-pump, di ba? Sobrang dami, no? So ganun ako mag-isip noon, no? Dahil nga nakatutok lang tayo sa cellphone, no, na hanap lang ng hanap, no? So doon ko na nga natagpuan yung ano ni Claire Wicks, no? Yung about sa puso, no? Tsaka tulong din ni ano, Doc Willie. Doc Willie yun eh. Yung may mga sa puso, sa paghinga, no? Kasi pag-aataking ka sa puso, maraming senyales eh, mga ganun siya eh, no? Kung napapanood yung kay Doc Willie noon, mga senyales na may heart attack ka, yung mga ganyan, o may lung cancer ka na, di ba? Sabi ko, hindi naman ako ganun, di ba? Nakakatakbo naman ako, nakakakit ako sa hagdan, mga ganyan. Wala akong dapat ikatakot, sabi ko sa sarili ko, no? Yun, doon na nagsimula yun na, oo, kailangan ko muna i-prove, no? I-prove sa sarili ko na wala talaga akong sakit. Kailangan maniwala din sa pakiramdam na to, no? Yun, doon sa na-develop doon sa what if natin, ano, baka ganito, baka ganyan, ganyan. Tapos mga worst case scenario na kapag lumabas ka ng bahay, may mangyaring masama sa'yo, di ba? Takbo ng isip yan eh, or laro ng isip eh, no? So, anong nangyari dyan is natatrap ka or inaano ka ng anxiety mo. Parang pag pumasok ka sa butas na yun, huli ka. Parang ganun ka eh. Pag nagpapansin siya tapos pinansin mo, automatic yun na makukulong ka na lang doon, no? Na paulit-ulit, araw-araw, ganyan. So, naano ko yun, nahuli ko yung ganun. Na kapag nakakaisip ako ng pangit, tapos binibigyan ko ng halaga, lalo ko natatakot. So doon ko naiisip na, ay oo nga no. Hanggang sa humina siya ng humina na hindi ko na halos naiisip. Although kahit ako ngayon, di ba? Kahit isipin ko, mamamatay ako. Pag inisip ko na ganyan. Sana kayo ma-trigger, no? So wala namang mangyayari kasi wala eh. Wala namang senyales eh. Mamamatay ako ngayon. Nagbablog ako, mamamatay ako. Wala namang ganun. Kasi iniisip ko lang yun na posible. Pero walang katotohanan, di ba? So, nangyayari talaga kapatid, no? Naniniwala tayo dun sa laro ng isip natin. For example, itong bahay namin magigiba. Kaya kong isipin yun na magigiba, magdadaganan ako ng ano. Di ba? Pero hindi ko iniisip na kailangan ko katakutan yun na magkakatotoo, no? So walang ano, nag-iba ba? Ganun yun kapatid, no? Kasi sa atin, dahil nga may nararamdaman tayo, meron tayong mga physical symptoms, meron tayong magulong isip, is madali tayong mapaniwala, no? Paniwalain yung tawagin, no? So isa rin dito sa kailangan nating babago yung mindset natin, no, about sa pag-iisip, no? Sa mga kaisipan na lumalabas sa'yo, no, na hindi yan totoo kapatid, no? Although, hindi man 100% talaga na magkakatotoo. Halimbawa, yung anak ko, no, nahatid ko na sa school. Pag uwi niya, alam ko pagod yun. Siyempre, maglalakad yun pa uwi. Malamang pagod yun, di ba? Doon din yung reality kapatid, no? Pero yung mag-iisip ka na, ay baka maano yung anak ko doon, may mangyaring masama, di ba? Oo, wala na yun eh. Hindi mo naman nahawak yun, no? Sa anxiety recovery, kailangan rin natin maunawa yung mga control eh, no? Yung mga bagay na hindi mo kontrolado, no? Gaya ng mga iniisip na ibang tao, mangyayari mamaya, mangyayari sa may mga kakaibang mangyayari mamaya, di ba? Hindi mo naman na kontrolado yun. Wala kang superpowers para masabi yun. Hindi ka naman manghuhula or psychic, man tawag. Basta ganun. So, wala kang control dun kapatid, no? Mangyayari at mangyayari yan kung talagang nakalaan para mangyari yun. So, isa rin sa nakatulong sa akin, no? Para malampasan ko yung ganun na magulong isip. Kasi hindi ko binibigyan ng talino kapatid. Totoo yun. Hindi ko binibigyan ng mas malalim na unawa or malalim na pag-iisip yung nangyayari sa isip ko, no? Na magulo siya. Pero hindi ko kailangan laliman na gagamitin mo ng sobrang talino ka na ganun. Sabi nga nila is my anxiety raw is matatalino, no? Lahat naman tayo may talino, no? Pero yun nga, pagdating sa atin, no, dahil nga may kasama ng takot, may sama ng adrenaline, may mga kung ano-ano nangyayari sa katawan, no?
So, hindi mo kailangang samahan ng sobrang talinong pag-iisip ito, no? Kailangan mo lang is maunawaan siya. Kalmahan nyo lang, no? Na, unawa ko na to. Naiintindihan ko na to kung ano nangyari sa akin. Okay lang. Hindi ko kailangan bumuo ng kung ano-ano dahil lang naiisip ko, magkakatotoo na. Walang ganun, no? Yun naman, wala tayong control din kapag. Dahil nga doon sa rumination, no, na paulit-ulit, no? Hindi porke paulit-ulit siya is maniniwala ka na, no? Kasi as long na nasa isip mo lang siya, na paulit-ulit, wala yun, hindi yun magkakatotoo kapatid. Isipin mo na mababaliw ka na, malabo yun. Kasi kung dating mababaliw nun, sana nabaliw na ako nun. Although pumasok siya sa isip ko na talagang, dahil nga, ito siguro yung naiisip ng mga baliw, yung mga taong grasa or mga nasa mental hospital. Ito siguro yun. Pero hindi siguro kasi kung babaliw ako, hindi na siguro ako nakapag-isip ng maayos, no? Dahil nga alam ko, babaliw ako dahil sa anxiety. No? So hindi totoo yung kapatid, no? Galing na rin sa akin, no? Na-prove ko na rin sa sarili ko, no? Na dati na pinaniwala ako na baka mabaliw ako. Wala, hindi naman nagkatotoo eh. Tingnan mo, dito nga ako sa harap nyo, no? Kung nung naiisip nyo ngayon is, wala, hindi magkakatotoo yan, kapatid. Proven na yan, kapatid, no? Kahit yun sa mga na-research ko, wala naman namatay na baliw na ano sa anxiety, no? Although meron mang iba, pero yun is meron naman talaga mga diferensya, may talaga silang history, mas mabibigat yung kanilang naranasan, no? Kaya sila umabot sa gano'n. Isa sa the best dito is yung na nagawa ko is yung response, kapatid, no? Paano ka mag-response talaga. Ayan ang the best na nakatulong sa akin para mawala yun, no? Although yung gulo ng isip naman is hindi naman yan pag ano ka na, may nalalaman ka na is okay na, bukas okay na or mamaya okay na dahil may nalaman ka. Hindi, na nagpa-process muna yung kapatid. Kailangan niya muna ma-normalize. Sabi ko sa inyo, kailangan mo makontrol kung paano ka mag-response dun sa may lalabas na mga kaisipan na ganyan, no? Do, sabi ko sa inyo, wala naman kayong gagawin, hayaan nyo lang siya. O, tumakbo ka ng tumakbo, okay lang. Wala ka namang magagawa hanggat wala akong ginagawa, no? Hindi ko kailangan maniwala sa'yo, no? Dahil lang sa nararamdaman ko, magkakatotoo na, hindi totoo yun. Wala yun. Dati ko na naranasan yung kapatid, no? Yung ganitong pakiramdam ko na minsan nanginginig ako na hindi ko maintindihan, hindi naman malamig, hindi naman mainit, ba't ako nanginginig, yung mga ganyang. Kumbaga, nangyari kasi is binibigyan mo ng sariling interpretasyon, parang ganon, o binibigyan mo ng sarili mong paliwanag yung nangyayari sa katawan mo na wala naman sa katotohanan, kapatid. Wala naman di ka naman doktor para sabihin mo na dahil ito naramdaman ko, itong naisip ko, magkakatotoo na. Dahil magulong isip ko, meron akong napatid na ugat, meron akong tumor sa utak dahil ganito ako mag-isip. Walang ganon, kapatid, no? Ikaw na lang halos yung gumagawa niyan. Dahil hindi mo naman alam kung ano talaga ang tunay na pakaramdam na ano. Kasi kumbaga gumagawa tayo ng solusyon sa sarili lang natin, no? Hindi tayo kumukonsulta sa ibang ano. Kumbaga pang sarili lang dahil naramdaman ko to, ganito, ganyan. So, hindi mo kailangan maniwala. So yun lang mga kapatid, no? Sana may nag-gets kayo kahit kaunti sa ating vlog, no? At sana kung ano may naranasan kong gulo ng isip, no? Na kung ano-ano, no? Is malampasan nyo yan, no? Kasi yun lang naman ang ginawa ko nun eh. Wala naman akong ginawa kasi pag tinulungan ka lang din ng sarili ko na maunawaan yun kung anong nangyayari. Pag nalaman yun na kung anong talagang nangyayari, kung bakit lumalabas yung mga ganyan, ganun yun na isa-isa yan na mawawala, no? Parang hindi naman siya magic, no? So, wala naman talaga magic dito, no? Kasi nga yan, dahil na rin yan sa tulong na binibigay nyo sa katawan nyo, no? Kung ano yung mga nakakakalap nyo, mga kaalaman, mga ganyan, no? So, ayun ang makakatulong sa inyo, no? Doon kung mayroon mga kayong pampagamot or mayroon mga kayong pampasikiatrist, lumapit na kayo ng kapatid, no? Talagang hirap talaga kayo, no? Pero kung sa ganito is no, okay naman kayo, no? So, tuloy-tuloy lang natin, no? Kailangan lang talaga natin ng pagbabago, no? Isa rin yan, no? Kasi nga sabi ko sa inyo, ang isip tsaka yung katawan natin is halos isa lang yan pag umatake yung response natin, no? So, wala kayong dapat ikatakot, no? So, anxiety ka, okay lang yan. Alam ko, lilipas ka, mawawala ka rin, no? So, yun lang mga pre, no? Sana gumaling na rin kayo at mawala na yung mga pakaramdam na yan. Yun, maraming salamat. Adios.